Naalala niyo pa ba yung kasabihan na sakit ng kalingkingan, apektado or sumasakit rin ang buong katawan at kasama na dyan pag sumasakit ang ating mga ngipin. At ngayong araw, pag-uusapan natin ano-ano nga ba ang dahilan ng pagsakit ng ating mga ngipin. Siyempre, with our very beautiful doctor, Dr. Josie Villadulig, para pag-usapan ang pagsakit ng ipin. Good morning, Doc! Good morning, at thank you doon sa very beautiful, ha? Of beautiful course. lang, wag naman very. O, pareho tayo kaya. Very, very. O, unang tanong. Yung kasabihan na lang, isang ngipin pa rin. Isang ngipin na masakit, buong katawan ay lumalangit-ngit. True. So, what causes doon sa sakit, di ba? Maraming dahilan ng sakit. Kaya lang, number one na dahilan is palagi tooth decay. Lalo na sa mga kabataan. Hindi na yan makakapasok sa eskwelahan, absent na kaagad yan. Pag empleyado yan, absent din sa opisina. Pero isang ngipin lang naman ang masakit. Bakit buong katawan? May kinalaman ba ito sa May kinalaman sa mga ugat natin. Kaya very important yung talagang oral health. Kasi yung pinakamalaking ugat sa ulo, which is called trigeminal nerve, the biggest nerve of the 12 cranial nerve. Kaya sabi ko, isang ngipin na masakit, kasi bigas siya eh. Biggest nerve siya eh. Isang ngipin na masakit, bakit buo? Yes. Kasi teritoryo yan ng dental, teritoryo ng ngipin. So, kaya yung bata na masakit ang ngipin, absent Kasi na. may tinatawag tayo, di ba, yung kanina nabanggit mo, Dok, yung cranial nerve, yung 12. So, 12. yung trigeminal, yun yung pinakamalaking nerve. Biggest nerve of the 12. Oh, so kaya kapag So, hindi pwede questionin to, ha? Kasi libro to. Kumbaga, pinag-aaralan to ng dentista. So, kaya kapag sumakit ang ipin ng isang bata, or kahit tulad kung matanda, talagang buong katawan. Buong katawan. Po, damay. Kaya, di ba, absent ka na? Papasok ka pa ba? Pag masakit ang ngipin, hindi na. Oo nga, bakit nga ba absent. ganun, no? Pag masakit ang tiyan, okay pa. Okay Pag pa. masakit yung likod, okay pa. Pero pag ipin, parang ayoko na, sakit-sakit ng ipin ko. May iba't ibang klase ba ng tooth decay? Marami, iba-ibang klase ang toothache. Hindi tooth decay. Number one lang yung tooth decay. Pero yung ibig sabihin, yung toothache, maraming klase. Na dapat malaman ng mga kataong bahay natin. Bakit siya nag-toothache? Yan ba? Di ba? Decay. Umabot na doon sa, sa ugat ng ngipin, yung pagkabulok niya. Which is preventable naman. Di ba? Konting pa lang, alingas-ngas, di ba? Konting hilo pa lang, dapat dinala sa dentista. Ang Pilipino, mahilig yung pupunta sa dentista pag severe na yung pain. Okay. Alam mo ba yung pain, merong time, kung ilang seconds. Pag once na umabot ka na ng 1 minute, pataas, that is irreversible damage. Ibig sabihin, medyo, Kailangan nang bunutin yung acute ipin. na siya. Hindi naman kailangan bunutin, pero acute na, sa acute stage na yan. Kasi nung time na nangitim pa lang siya, nangilo-ngilo pa lang, i-ignore lang yan. Di talaga pupunta. Kailangan mamaga pa siya, kailangan sumakit, lagnatin. Ganon ang Pilipino. Pagdating sa oral health, talagang neglected. Okay, umiinom na agad sila ng mga pampamanhid o pangtanggal ng sakit. Oo, which is hindi nila alam, maraming cause ang toothache. Ang toothache pwede manggaling doon sa, di ba, sa tooth decay, pero pwede rin manggaling doon sa sakit sa gilagid. Okay. Puno na ng bacteria yung gums na mamaga So, din siya. maaaring buo pa ang ipin, pero yung mismong gums, yung may sakit. Kaya May sakit. nagadadamay yung ipin. Nadadamay. At rin nilalagnat din yung mga pasyente, sumasakit din. Pero mayroon tong yung potential talaga ng toothache na na mabigat. Yung sinus natin, inflammation ng sinus, ngipin din ang sumasakit. Kaya wag magsa-self-medicate kasi may mga tao na sumasakit yung mga teeth nila pero walang tooth decay. Yung sinus pala nila inflame. Okay. I-share ko lang nung mga nakaraan, Dok, masakit yung likod ko. Tapos parang napansin ko, may parang nangingiling ipin ko sa bandang kaliwa. Tapos nung na-cure na siya, nawala din yung sakit ng likod. May connection yun. May connection, di ba sabi ko, pag mali ang kagat, may maiipit kang ugat. That time, mali ang kagat mo. Lalo na kung may missing teeth doon sa part na yon, so mali ang bite niya. So, pag mali ang bite, di ba parang collapse yan. Ang dami mong inipit na ugat. Kaya sumakit liig mo, likod mo. So, yun ang explanation doon. Okay. Bakit ito nalagyan na wala? Oo, nawala. Diba? Nakalusuhan na siya. Okay. Diba? Ibalik yung ngipin na nawala. Okay. Meron pa bang ibang cause? Halimbawa, sumasakit ang yung ipin, meron pa ba yung underlying Meron. cause? Kaya ito mga kataong bahay, huwag kayo magsa-self-medicate. Kadalasan kasi pag sumakit ang ngipin, bibili na lang, magsa-self-medicate sila. Yung mga sakit sa ngipin dito, sa panga,
nag-radiate sa leeg, papuntang shoulder, sa heart attack yun. Pwede ka, sa puso Connected yun. siya. Connected siya sa puso. So, ibig sabihin, iinom lang siya ng gamot, yun pala, para sa puso na pala, aatakihin na siya or magbabara ng puso niya. May naiipit siyang ugat dyan. Sana mga kataong bayan, nakikinig po kayo, na pag sumasakit ang ipin, hindi yan, ibig sabihin na yung sa ipin alone lang yung masakit. Kung hindi, baka meron itong mas malalang, simptomas lang pala siya. Pati sakit sa ulo, sakit sa ngipin, di ba? Sakit din sa ulo. So, ibig sabihin, may underlying din cause yung pagsakit ng ulo. Yung kanina nga, di ba, sabi ko yung mga sinus problem, kadalasan nito, akala nila, bulok yung teeth or mayroon siyang nana sa loob ng niya. Yung pala, yung sinus niya namamaga. Ano ang mga posible or maaaring gawin para matreat yung pagsakit ng ipin? Yung mga normal na pagsakit lang ng Yung normal na pagsakit, magmumug ng ng asin. Asin lang eh. Asin is a pain reliever and antibacterial and antimicrobial. Nakaka-relieve siya ng pain. Pero best pa rin mag-visit sa dentist dahil maraming sakit na hindi mo nakikita. May mga bulok na nasa loob ng root na, tawag doon root caries, hindi mo nakikita yan. Kala mo pag smile, ganda ng ngipin mo, pero sa loob pala bulok na. Tawag doon root caries. Meron mga pain din na tinatawag na cracked tooth syndrome, grabe. Severe din yung pain nun. Bakit nagka-crack ang ipin? Kakakain na matitigas, di ba? Pag mahilig kumain ng ice, yung mga ganyan. Mga ice. Pag nag-crack yun sa loob, ang hirap pa naman i-detect nun. Even the x-rays, medyo mahirap i-detect yung cracked tooth syndrome. Kaya ang pasyente parang medyo nababaliw sa pain, hindi naman nakikita. Grabing pain pa naman yun, Dok. Sobra, no? sobra. Oo. Kaya dapat talaga, bago magsa-self-medicate, magpatingin kasi maraming causes. Hindi lang tooth decay, hindi lang gum disease, kundi pati heart. Kasi apektado ang puso natin. Dito ang pain sa panga pag may sakit sa puso. Pag may sakit din naman uli sa nguso, dito sa sinus, dito pa rin sa ngipin ang pain. Kaya dito niya nararamdaman sa sinus. Yes. Meron pa, isa ko pang tanong, Dok. Bakit yung iba kapag sumasakit ang ngipin, gusto agad ipabunot? Tama ba yun? Ay, mali. Ikaw ba pag yung pumunta ka sa hospital, may sakit, okay na ba? Masakit yung ulo mo, bubunutin ba? Ibig sabihin, dagi isi-save mo, hanggat maaari, i-save talaga yung ngipin. Actually, kung ano sa kamay natin, di ba kamay natin, ito lang may diferensya, di ba? Di ba ito lang puputulin? Hindi mo putulin yung kamay. Meron mga cases na tawag doon hemisection, ina-amputate lang. Ang ngipin mo, 3 yung paa. Isa lang ang may diferensya. I-hemisection yun. Kasi naging trend na, puputulin lang yung kung sa 3 paa, yung isa lang may diferensya, ika-cut yun. Yun lang tatanggalin, yun lang bubunutin. Isa-save yung healthy na root. That is called hemisection. Sinisection yung ngipin. Parang kamay din, ito lang hindi mo pwede putulin lahat. Karamihan hindi to alam. Kasi pag sumakit ang ngipin, kadalasan bubunutin lahat. Sayang ang ngipin. Healthy naman yung 2 paa, 3 paa niya, no? Yung isa lang dapat, Lahat ba ng mga dentist, Dok, ay kayang gumawa na ganitong procedure? Hindi lahat, pero actually, tinuturo yan sa school. Kasama yan doon, hemisection. Sinesection yung ngipin. Kaya lang kadalasan, ang naging trend na, puro demolition, bubunutin. Sumakit lang, bubunutin. Hindi nila alam yung consequences ng bunot. Once binunutan na po kayo, it's a lifetime of dysfunction. Kasi yung binunot na teeth, every day, umuurong. Kaya pag lalagyan ka nga ng pustiso, yung pustiso na ginawa ng dentista nyo, pantay. After ilang months, umiksi. After ilang taon, umiksi. Paiksi ng paiksi. Oo, parang tumatabingi siya. Tumatabingi. Kaya palit kayo ng palit. Very expensive ang bunot. Samantala, kung preserve mo yan, magagamit mo pa yan ilang taon. Maraming pwedeng gawin. Ipasta or root canal. Madami procedure. So, or pwede rin kunyari masakit, may tinatawag na pulp treatment. Pagagalingin mo, kumbaga nabugbog lang naman. Ito, hindi ka alam din ng mga kataong bahay. Pag napastahan kayo, galing kayo sa dentista, pagkagat nyo, sumakit, ibig sabihin, mataas lang yung pasta. Balik nyo kagad sa dentista. Kasi para bawasan yung pasta. Ibig sabihin, mataas, nabubugbog siya. Kadalasan, hindi binabalik. Kung kailan na mag-asa, kayo babalik. Yun pala, may mataas lang na feel doon sa pagkakapasta. Oo, pag sumobra kasi talaga yung nerve ng ngipin, makakalog yun. Tsaka ang pasta hindi nagtatagal. So dapat aware din yung kataong bahay natin aware din kayo na yung cause ng toothache galing din sa mga feelings ng dentista na sumobra lang konti, 'di ba? Konti lang sasakit na yan. So, karapatan naman ninyo na magsabi dahil yan ay inyong mga ngipin. Siyempre, para maging komportable kayo. Tsaka hindi naman alam ng dentista yun, di ba? Kasi point lang yan pinag-uusapan.
Kakalog na yan. bilang kliyente, di ba? Parang Oo. karapatan mo rin na magsabi. Oo, babalik ka talaga. Oo, yung iba kasi nahihiya, Dok. Oo, mali. Advice para sa ating mga Ang manonood. advice natin sa mga kataong bahay, lagi niyo pong tatandaan, pag merong alingas-ngas, no, ibig sabihin, merong problema ang ngipin. May gasgas or may butas. Kasi ang ngipin, di alingas-ngas kung walang butas, walang gasgas, ganun lang. Tsaka pag merong masakit, ibig sabihin may ugat na naiipit. Tama. Sakit, ipit. Ganun lang kasimple. Hindi yan sasakit kung walang naiipit. Hindi yan alingas-ngas kung walang gasgas o walang butas. Yes, coming from our dental expert, Dr. Josie Villadolid, sa ating pagbabalik. Marami pa tayong pagkukwentuhan, kaya tutok lamang babalik pa ang taong bahay.